May kwento ko lang po ang aming buhay na aming mag-iina. Yung panahon po na nasa Caloocan po kami, bago po kami dito lumipat sa Cavite. Parang just a memory lang namin. Ito, napapayak. Ang aming bunso doon ay nasa 20 years old. Ang aking panganay 23 at ang aking pangalawa ay 25. Naghahanap buhay po kami doon sa Caloocan. Titinda po ako ng mga sigarilyo, mga candy, yan. Binigyan po ko ng puhunan sa 5-6. Kaya po nakapagtinda. Hindi ko po akalain na butin ko po yung sakit kong sa TB. Doon ko po pala nakuha yun sa pagtitinda ko ng sigarilyo kasi mga usok-usok. Ayun po. Hanggang sa nagkaroon po ng problema sa pagtitinda namin. Nagkahulihan, hanggang sa naubusan ng puhunan. Ayan po. Hanggang nagkasakit ako. Dinala ako ng anak ko dito sa ate ko. Pinagamot ako ni ate dito. Nalaman po na may sakit ako sa TB. Mahirap po pala magkasakit. Yan. Kaya kayong mga may sakit sa baga, wag kayong magsisigarilyo at makakalanghap ng sigarilyo. Dahil yan po ang second chance ng buhay ninyo, makalanghap. Meron po magkaka-cancer. Ako po buti sa awa ng Diyos, dito ako gumaling sa Cavite. At ang mga anak ko naman po, naiwan doon sa Caloocan. Kanya-kanya sila ng buhay. Yung aking panganay, may pamilya sa Caloocan. Yung aking bunso, nagbubuhat po siya ng mga paninda na nanggagaling LRT. Tapos yung aking babae, nasa Divisoria, naging tindera. Yan. Hanggang napag-isipan ng ate ko na kunin sila, dito na lang kami tumira. Sakit po, dami po namin pinagdaanan mag-iina. Kung may kakwento ko lang po sa inyo. Andun po yung palipat-lipat kami ng bahay. Halagang 500 na upa pa lang po yun. Maliit na kwarto. Sama-sama ko po ng anak ko. Andun po yung pagdating na madaling araw, magtitinda na ako sa Divisoria para magtinda po ng mga sigarilyo, candy. Yan. Pag nakakuha na po ako ng benta, uwi na ako sa kanila. Siyempre po, para po sa pagkain namin, sa tanghalian, matutulog lang po, balik na naman ng 3:00, punta na naman ng Divisoria para po magtinda ulit ng sigarilyo. Dinanas po namin lahat yan. Sa mga nakakilala po sa akin, alam niya po, ang buhay na mag-iina. Hanggang sa nawala na po ako ng hanap buhay, ginawa na po ako ng aking nanay, aking kapatid. Pinagtindihan nila ako sa Divisoria. Pinagtinda po nila ako sa Divisoria. Sinasahuran po nila ako na ate ko ng 200 araw-araw para lang po may pagkain kay mag-iina. Hindi ko po lubos na isip na dito kami sa Cavite. Hindi naman po kaanuhan ng buhay. Nakakaupa dahil po sa pag-uupo ng bahay.
Ayan na po, naulan. Kusina ko muna yung mga damit. Bye-bye!